Ang Estados Unidos ay walang agarang plano na bawiin ang mid-range missile system na nakadeploy sa Pilipinas sa kabila ng mga kahilingan ng China at sinusubukan ang posibleng paggamit nito sa salungatan sa rehiyon ayon sa mga source na may kaalaman sa bagay na ito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang Typhoon system na maaaring nilagyan ng mga cruise missiles na may kakayahang tumama sa mga target ay dinala para sa magkasanib na pagsasanay noong unang bahagi ng taong ito. Kinondena ng China at Russia ang hakbang na pag-deploy ng system na ito sa Indo-Pacific at inakusahan ng Washington ng pag-fuel ng arm race. Sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas na patuloy ang pagsasanay ng mga puwersang Pilipino at US gamit ang missile system na nasa Hilagang Luzon, nakaharap sa South China Sea at malapit sa Taiwan Strait, at wala pa silang alam sa planong pagbalik nito kahit na magtatapos ang joint exercises ngayong buwan. Ayon sa tagapagsalita ng hukbo ng Pilipinas na si Colonel Louis de Maala sa Reuters nitong Miyerkules, September 18, na nakasalalay sa United States Army Pacific kung gaano katagal mananatili ang missile system. Sinabi ng isang public affairs officer para sa USARPAC na sinabi ng hukbo ng Pilipinas na ang Typhoon ay maaaring manatili lampas sa Setyembre at ang mga sundalo ay nagsanay nito kamakailan at nakikibahagi sa mga talakayan sa paggamit ng sistema. Sinabi ng opisyal ng gobyerno na ang Typhoon, isang modular system na nilayon upang maging mobile at ilipat kung kinakailangan, ay nasa Pilipinas para sa isang pagsubok sa pagiging posible ng pag-deploy nito sa bansa, upang kapag ang pangangailangan ay lumitaw, madali itong ma-deploy dito. Hindi sumagot ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang kahilingan para sa komento. Pinadala ng US Army ang Typhoon na maaaring maglunsad ng mga missile kabilang ang SM-6 missiles at Tomahawks na may saklaw na lampas sa 1,600 kilometers o nasa 994 miles. Ito ay dinala sa Pilipinas noong Abril sa tinatawag nitong Historic First at isang makabuluhang hakbang para sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. Ayon din sa mataas na opisyal ng gobyerno na nakausap ng Reuters, kung sakaling ma-pull out raw ito ay dahil ang layunin ay nakamit na at maaring maibalik ito pagkatapos ng lahat ng pag-aayos o ang konstruksyon ay nagawa na. At idinagdag na mayroong estratehikong halaga para sa Pilipinas ang pagpapanatili ng system para hadlangan ang China. Gusto raw nilang bigyan sila ng mga gabing hindi sila makakatulog. Ang US ay nag-iipon ng iba't ibang mga anti-ship na armas sa Asia habang sinusubukan ng Washington na makahabol kaagad sa isang Indo-Pacific missile race kung saan ang China ang nangunguna. Bagamat tumanggi ang militar ng US na sabihin kung ilan ang ipapakalat sa rehiyon ng Indo-Pacific, higit sa 800 SM-6 missiles ang bibilhin sa susunod na 5 taon. Ayon sa mga dokumento ng gobyerno na nagbabalangkas sa mga pagbili ng gamit pang militar. Ilang libong Tomahawks ang nasa inventaryo ng US, ang ipinakita ng mga dokumento. Ngunit siniguro ni Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo noong Hulyo sa kanyang Chinese counterpart na ang presensya ng missile system sa kanyang bansa ay hindi magdudulot ng banta sa China at hindi maninira sa rehiyon. Ganap ng militarisado ng China ang hindi bababa sa 3 sa ilang mga isla na itinayo nito sa South China Sea, na karamihan ay inaangkin nito ng buo, sa kabila ng 2016 arbitral ruling na sumuporta sa Pilipinas. Ayon naman sa China, na ang mga pasilidad ng militar nito sa mga isla ng Spratly ay para pang depensa at kaya nitong gawin ang gusto nito sa sarili nitong teritoryo. Ang deployment ng Typhoon missile system sa Pilipinas ay nagkakaroon ng maraming katanungan tungkol sa katatagan ng rehiyon at ang balanse ng kapangyarihan sa Asia, habang sinasabi ng US na ang presensya ng missile system ay nagsisilbi sa mga depensibong pangangailangan ng Pilipinas,
Ang kinabukasan ng mga sistemang ito ay nakasalalay sa diplomatikong pagsisikap ng lahat ng partido at ang kanilang kakayahang mabalanse ang seguridad at kooperasyon sa mas lalong tensyonadong rehiyon. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.